Ano ba naman yan? Ang laki-laki ng buwis. Kung wala sana to, nakabili na ako ng pagkain. Nakikinabang ka din dyan, pare. Huwag ka namang inayang. Paano nakikinabang? Eh, sila-sila din yung mayaman dyan. Sa'yo rin napupunta ang lahat ng binabayad mo. Una, mura ka makapagpagamot sa ospital kapag nagkasakit ka. Pangalawa, makakapag-aral ka sa eskwelahan ng libre hanggang high school. May mga mura ding colleges. Pangatlo, makakapaglakad ka sa maganda at simentadong kalsada. Pang-apat, naipatayo ang LRT at MRT para mabilis na makabiyahe sa kung saan mo man gusto pumunta. Yan ang nagagawa ng buwis mo. Naging bayani ka pa. Mapakinabangan pa yan na magiging anak, apo sa tuhod, apo sa talampakan mo. Kaya huwag nang umangal pa. Buwis ko para sa bayan ko. Escudero, pagbabago. Escudero, ang sarap ng pagbabago. Kung sama-sama tayo, sipag, tapang, talino. Kailangan natin dito hamon, kilos, sugod. Panahon na, kay cheese na tayo. Sumabay ka. Escudero, pagbabago. Escudero, Escudero. Senador, yung ano natin, problema din natin dito sa mga BI personnel natin. Sometimes, pag meron kang isang matinong examiner na talagang ginagawa niya yung trabaho niya, minsan, yun ang napuputbol Paano maano natin doon na magkaroon din ng protection yung mga tauhan natin? Despite of the minimum wage na 11,000 for the examiner, paano natin ito? Well, in fairness, sa ilalim ng administrasyon at pamamahala ng inyong commissioner ngayon, si Commissioner Inares, wala hong sinasantong politiko yan sa pagkakaalam ko. Marami nang nagtangka, marami nang sumubok, marami nang nakipag-away, pero tinayuan at pinanindigan niya kung ano ang pananaw at tingin niya ang tama. Minsan nga, nakikipagdebate pa siya sa sarili niyang Secretary of Finance kung sa pananaw at palagay niya, yung kanyang ginagawa ay nasa tama at nasa interes ng ahensyang kanyang pinamumunuan ng BIR. Nakita ko ilang beses na nangyari yan. At marami na akong congressman nakausap na nagrereklamo sa kanya dahil may mga gustong pagawa na ayaw niyang gawin, hindi niya ginagawa at hindi niya sinusunod. Mga kaibigan, mga kaigsuunan, na nakita natin ngayon na yung ating opisina, the Bureau of Internal Revenue, is transforming into electronic system, no? Ano masasabi natin dito, Senador, itong electronics that pwede mong, yung through the internet, pwede ka na mag-enroll sa BIR? Well, high-tech na talaga dapat ko ngayon at mas less human intervention, mas maganda para less opportunities for corruption. Para sa akin kasi simple ang anecdote natin sa corruption. Discretion equals corruption. Minimize discretion, you will minimize corruption. Eliminate discretion, you will eliminate corruption. Kung wala ng choice o desisyon o kailangan pang pagpasahan yung government official, kung dekahon na yun, na kapag ganito, ganyan. Kapag ganyan, ganito. Wala na po at mas madaling maiwasan ng corruption at kung may mangyari man, napakadaling makita at hulihin. Ang panukala nga nila noon, simple lamang sana sa BIR at sa Bureau of Customs. Simple lang. Palitan ng uniforme at mga lamesa sa ahensyang yan. Dapat ang uniforme ng lahat ng mga empleyado dyan, walang bulsa. Dapat ang lamesa, lahat walang drawer. Salamin lahat. Napakasimpleng mga panukala siguro. Pero baka may epekto, malay mo, at least makonvey natin yung image ba na malinis, disente at maayos ang servisyo binibigay namin dito. Kung noon may narinig kayong mga ganyan-ganyan, pues ngayon wala na. Alam mo, tama yung sinabi ni Senator. Yesterday, Senator, no? Nagpakabit kami ng CCTV camera doon sa opisina kasi for security reason. Tapos yung iba, ayaw maano daw kasi baka daw makita yung mga drawers. Gawin na natin, salamin na lang. Kahoy, salamin, walang drawer. Ayan, at walang issue. Oo. Walang papel na nawawala, na nalalagay sa ilalim sa loob ng drawer. Walang pinapatong na papel at inuuna yung iba. Sa DBM, na-eliminate ang corruption ng panahon ni dating Secretary, the late Secretary Emmy Bongkodin. Kasi palakasan sa DBM, may kailangan kang pondo, yung isang congressman may kailangan, yung governor may kailangan. Ang ginawa ni Emmy Bongkodin, simple lamang. Nilagyan lang niya ng numero lahat ng papel na pumapasok sa kanyang opisina. Tinatatakan niya 1, 2, 3, 4, 5 hanggang ko ilang daang libo.
Hindi niya gagalawan at dedesisyonan ang document number 2 hanggat hindi pa tapos ang document number 1. In sequence, chronologically, dinedesisyonan nila lahat ng kailangan nilang pagpasahan. Kaya yung ilang congressman nagmamadali, kailangan nang release yung pera. Congressman, sorry po, number 20 po kayo, nasa number 5 pa lang kami. Pero darating kami sa inyo, tinitiyak ko sa inyo. At hindi mauuna sa inyo yung number 50. Mauuna kayo palagi sa number 21 kung number 20 kayo. And sooner or later, we will get to you. Okay. Sa simpleng pamamaraan ng ganun, at pinatupad niya ng walang paltos, lahat nasanay din, lahat sumunod. At lahat, wala ka na nakitang palag makalipas ang ilang buwan lamang. Dahil napatunayan nila, walang pinapaboran. Kung gusto nilang mauna, pues tapusin nila ng maaga yung mga dokumento para mauna silang maasikaso din.